Isang mapagpalang araw po sa ating katiis mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao, dyan po sa Zamboanga at dyan po sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias, amigo. Bago po ako magpatuloy po, at ito po, ako yun, magpapasalamat po mula sa aking mga subscriber, followers, and viewers. Thank you so much po sa walang sawang pagsubaybay, sa walang sawang panonood po at pagtangkilik po ng aking YouTube channel. Ang bagamat ito'y napakalit pa lamang at I hope ito'y lalaki sa inyong tulong katiits. Please help me to grow my channel po. Ito'y aking tema po ng aking YouTube channel ay decoding and analyzing sa mga treasure symbols, treasure sign, at treasure markers katiits. Okay po. Marami pong nagtatanong kung saan po pwedeng ipadala po yung mga treasure picture po na pwede pong ipadikod o ipa-analisa. Pwede nyo pong ipadala sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Yung profile ko pa doon yung naka-shade o naka-sunglasses po ako doon. Yun po ang inyong pipiliin katiits. Dahil nga marami pong akong kapangalan, marami pong Alejandro Sanchez na lumalabas po sa Facebook page. Kaya po medyo may pagkakaiba doon. So, ang piliin nyo po yung Alejandro Sanchez na naka-shade o naka-sunglasses po. Yun po inyong pipiliin doon. Pagkatapos po, ang gawin nyo po, una ay dapat friend tayo katiit. So, please add friend. Tapos then, send. Ipadala nyo po ang inyong picture na pwede nyo ipadikod yung mga picture po na treasure marker, treasure sign, treasure symbol na ito'y pwedeng i-analisa at i-decode po natin mga katiits. At ay sabot kong makakaya ay gawin ko po ang aking makakaya sa pag-decode at pag-analisa. At maraming salamat na rin po sa mga maraming mga previous po na nagpa-decode po sa akin. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala po na ako po inyong pinili sa pag-decode at sa pag-analisa po ng mga treasure symbols, treasure sign, and treasure markers mga katiits. Okay po, ang ating pong ito'y may napakaganda po na isa pong punong kahoy at isa pong nagpadala po sa atin na isang katiits po natin na ito'y nagpatulong kung paano po i-decode o paano i-analisa ang isang punong kahoy na ginagamit po na treasure marker katiits. Okay? Ito po ay tayo idalako na po sa pagdidikod po o sa pag-analisa po ng itong mga tinatawag na old century tree mga katiits. Okay po, ganito po ang senaryo po niyan. So, yung ginawa po, ang item po niyan ay nasa ilalim po mismo ng puno. So, bago po nila yan tamnan, bago nila lagyan po ng puno yan, ay hinuhukay mo muna nila yan mga minsan hanggang 1 hanggang 3 hanggang 5 meters po ang lalim. Depende rin po sa laki po ng item mga katiits. So, halimbawa, isang kahon o isang wooden box o halimbawa kasing laki po ng pinaka or mga sabihin natin na 6 by 6 o 4 by 4 square inches po ay pwede po yan nila pong ihukay po ng mga 1 hanggang 3 hanggang 5 meters po ang lalim. Then tatabunan po nila yan, saka po nila taniman po ng punong kahoy na kung ano po yung punong kahoy na pwedeng tatagal ng how many years katiits. So ano po yung mga punong kahoy na ngayon po ay nakita po nyo na mga tumatagal po ng how many years, 80 years, 90 years, or more than 100 years katiits. So itong mga punong kahoy mga katiits ay yung pong mga baliti, tuog, akasya, yung mga punong kahoy po na ay bunga po na kulay dilaw, mangga. So marami pong mga punong kahoy na ito'y matibay po pagdating ng panahon po katiits. So yun po ang ginagamit po ng mga treasure marker po ng mga Japanese po. So ganito po, ang palatandaan po mga katiits ay pwede po silang maglagay po ng tinatawag na square nails. So papakuan po nila yan, facing minsan nakaharap po sa north, minsan nakaharap sa south, minsan nakaharap sa west, minsan nakaharap sa east mga katiits. So yun po
habang lumalaki po yung punong kahoy, siyempre umaakyat po yung square nail o yung mga minsan pako na square nails na ginagamit mga katiis or mga naka-engrave po o minsan nakatapyas po, minsan naka-okit po sa balat po yung mga markers mga katiis. So ganito pong senaryo po, ang ginagawa po nila niyan ay nilalagyan po nila yan ng markings sa punong kahoy katiis. So yun po ay titingnan nyo po, lalo na po kung ito'y maka-encounter po kayo ng mga old century tree na ito'y natitira na lang po ay pinakapuno na lang. So wala ng dahon. So parang halos ugat na lang at may natira na mga sasabihin natin 1 meters po yung halos yung pinaka punong kahoy na lang mga katiis na ito'y alam po nakikita nyo kung ano pong kahoy, minsan tuog, minsan akasya, minsan mangga o yung mga makikita po yung mga may mga bunga po na kulay dilaw kasi ito po ay nagrepresent po ng isang gold mga katiis. So ang ginagawa po mga katiis, so yun pong ginagawa ay sukat po 1 hanggang 3 hanggang 5 meters po kung saan po nakaharap po yung mga markers. Halimbawa, mayroong square nails. Halimbawa po facing sa east. So ganito po, magsukat po kayo sa ibabaw po ng 1 hanggang 3 hanggang 5 meters. Then, pag hukay po kayo deep sa same distance po hanggang 5 meters din po. 1, 3 hanggang 5 meters po ang lalim. So, yun po yung second move nyo, second gagawin nyo po. So yung una, yung sa ibabaw po, sukatan nyo po ng 1, 3 hanggang 5 meters po. Then huhukay po kayo deep pailalim po ng same distance po 1, 3 hanggang 5 meters po ang lalim. So ganyan po ang mga pag-retrieve po ng mga sa mga punong kahoy sa mga old century tree kung saan po nila ito ginagamit po ng mga Japanese. Madalas po yan ay ginagamit po yan as treasure marker, yung mga punong kahoy mga katiits. So, ganyan nga mga katiits, yung ginawa po nila, magawa po sila ng marker yan sa punong kahoy at ito'y tingnan nyo lang po kung saan nakaharap po yung mga tinatawag minsan yung square nails na pwede po nilang pinako doon or as marker mga katiits. So, yun po. Yung pangalawa po, sukat po 135 meters, inuulit ko po. So hukay po kayo pailalim po ng 135 din hanggang 5 meters din po katiis. So yun po yung inyong gagawin po sa paghukay po ng mga old century tree mga katiis. So yun po yung sistema po. Kung ano yung pong sukat po sa ibabaw, ganun din po yung sukat po sa pailalim po. At alam po natin na yung old century tree po ay nandoon po yung item po sa pinakapuno. So bago po nila tanaman yan ay hinuhukay po nila yan bago nila itanim po yung punong kahoy ng katiis. So ngayon, ang pangatlo pong gagawin niyo po, o halimbawa 4 meters ang ginawa nyo, 4 meters din yung pailalim, din yung pasink, yung pailalim po dun sa punong kahoy kung saan po nandun po yung item, mga tiits. Halimbawa, andun yung kahon, andun yung mga jars, o ano pa ba yung mga item po na valuable items na nandyan po sa ay ginamitan po ng mga treasure tree o mga old century tree. So, inuulit ko po. So, yung sa ibaba po, halimbawa facing east, ang gagawin po 4 meters. Halimbawa, uhukay din po kayo ng 4 meters po pababa. Then mag-sink po kayo ng papunta po ng west mga katiits ng 4 meters din mga katiits. So, doon po ay matutumbok niyo po yung item sa ilalim po mismo ng punong kahoy. Kasi nga, di kayo pwedeng dumaan dyan sa mga ugat kasi napakahirap po yung galawin kasi nga ang lalaki niyan mga katiits. So, hirap kayo maghukay dyan at kalat na po dyan yung pinakaugat po ng punong kahoy. Lalo na yan ay old century tree.
at yung ugat ang lalaki na po niyan. Hindi basta-basta yan na inyong isa-isa yung pagputol yan mga katiits. At yan po kasi ang item ay nasa ilalim po. Isipin niyo po kung halimbawa 4 meters po, 4 meters din po yung lalim. So nasa ilalim po talaga yung pinaka-item niyan katiits. So yun po ang gagawin niyo po sa mga ganito pong ginagamit po ng mga punong kahoy old century tree. Kaya pansinin niyo po sa inyong lugar, baka may maka-encounter po kayo ng mga punong kahoy na ito ano na lang natira, yung pinakapuno na lang, ay posible po yan may item. I-detect niyo yan ng metal detector or gold locator mga katiits. Kung ano pa man yung treasure hunting equipment, ay posible po na mayroon pong item po yung mga old century tree katiits. So, inulit ko po yung distansya po, yung halimbawa facing east, halimbawa 4 meters, hukay po kayo ng 4 meters pa ilalim, then magsing po kayo ng pailalim sa ilalim po ng punong kahoy. So, yun po, andun po yung item mga katiits. So, ganun po ang sistema sa pag-retrieve, sa paghukay po ng mga old century tree katiits. So marami na po natin katiits na nakakuha ng ganyan, ganyang ginamit po ng Hapon, mga Japanese po na mga old century tree, at ito'y tumpak po na mismo talaga sa ilalim po ng ugat ang item mga katiits. So yun po, yun yung ginawa po nila. Maghuhukay po sa isusukatin po yung sa ilibabaw, at minsan po ay mayroong square nails po na palatandaan, at minsan po may mga guhit po, halimbawa 4 na guhit, ito ay nagtutukoy po ng 4 meters. Ayan po, isusukat po ng 4 meters ibabaw, din huhukay po ng 4 meters pa ilalim, din magsing po kayo pailalim po ng punong kahoy ng 4 meters, nandoon po yung item. So yan po yung nakita nyo sa illustration, nandyan po sa mismo talaga sa ilalim po ng punong kahoy na mga ngayon ay minsan po ay nag-iedad na po yan ng 80 years, 90 years, 100 years or more than 100 years. Kaya nga minsan po gaano nakalaki yung punong kahoy na yan, mga mangga, mga tuog, mga akasya, baliti tree. So yan po ang ginagawa po ng mga Japanese kapag ito'y ginamitan po nila ng punong kahoy po yung kanilang treasure item mga katiits. Okay po, yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, favor lang po, please subscribe. Don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas. Okay, muli, sana po nasundan po ng ating katiis na nagpadala po ng itong treasure marker na ito'y ginagamitan po ng mga punong kahoy katiis. So, ang punong kahoy po ay ito po'y ginagamit po nila, at ito yung mga kahoy na yan ay tumatagal po ng mga 100 years, 90 years, 80 years katiis. So, rinawa po ay nasundan po ng katiis po natin na nagpadala po kung ito po yung may napansin po sa kanila na may old century tree, at gusto niyang hukayin at tingnan po kung anong mayroon po doon sa old century tree. Okay? Pakatandaan po, kung may mapapansin po kayo mga markers dyan sa punong kahoy, kung ano ba facing east, sundan nyo lang po, at may mga marka yan na pwedeng gawing distance, din maghukay po kayo, pailalim din, pailalim po, hukay uli ng pailalim po sa ugat. Okay? Maraming salamat po sa inyong panonood, sa walang sawang pagsubaybay. Thank you so much katiits. Thank you so much mga subscriber ko, mga followers, mga viewers. Salamat talaga sa inyo katiits. God bless us always.